aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kaniyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Sumunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang paghahangad ng mga taong sumunod kay Jesus Nazareno. Pero kung mapapansin ninyo, bagamat naroon ang kanilang hangarin, ay napakarami naman nilang mga alalahanin at napakaraming balakid sa kanilang paglilingkod. Ito yung tumutugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno upang maglingkod sa kaniyang ubasan, subalit napakarami namang agam-agam. Napakaraming mga rason at pagpapaliwanag at napakaraming dahilan habang naglilingkod. Halimbawa, nasa loob ka na ng simbahan, pero ang iyong isip nasa bahay mo pa rin. Ang isip mo nasa alagang aso na naiwan sa iyong bahay. Minsan, binigyan ka na ng pagkakataong maglingkod, pero ang iyong atensyon nasa iyong hanap buhay o negosyo pa rin. Hindi ko po sinasabing masama ang magtrabaho o maghanap buhay, pero minsan kinakain na ng trabaho, negosyo o hanap buhay ang buo nating
oras sa buong araw. Minsan nga dumarating yung punto, hindi na tayo nakakapagsimba. Hindi na tayo nakakapagdasal. At hindi na tayo nakakatulong sa ating kapwa. At isa pang magandang example, yung social media. Minsan, nauubos na yung buong oras at panahon natin sa pagtingin sa social media at kalimitan, gadgets na ang mga kausap natin. Maraming panahon at maraming atensyon ang ginugugol natin sa mga ito. Kaya kadalasan, wala na tayong panahon para sa Diyos. Kadalasan, hindi na tayo nakakapagdasal. Kadalasan, hindi na tayo nakapupunta sa mga simbahan upang sumamba at magpuri sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Maliwanag na ipinapaalala po sa atin ni Jesus Nazareno na kung sakaling naglilingkod ka na sa Diyos, huwag ka nang mabalisa sa mga bagay na iniwan mo. Bakit? Because God will take care of them. Uulitin ko po, kung inilaan mo na yung sarili mo sa paglilingkod sa ubasan ni Jesus Nazareno, huwag ka na dapat magbalisa because God would take care of everything that you need. God would take care of your loved ones. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga tao, mga bagay, o mga pangyayari na pinapahalagahan mo. Basta ang nais ng Diyos, unahin mo siya, bigyan mo siya ng panahon, at bigyan mo siya ng kaukulang atensyon. Kaya nga, simple lamang po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Unahin natin ang Diyos nang higit sa lahat. Uulitin ko po, unahin natin ang Diyos nang higit sa lahat, at kung tayo ay maglilingkod sa Kaniyang ubasan, isuko natin ang lahat sa Kanya. At hindi po nais ng Diyos na maging hadlang ang ating mga pinagpagurang ari-arian, mga pagkakaabala at ibang prioridad sa buhay habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na ibigay natin ang ating atensyon at ang ating buong lakas para sa Kanya. Kaya nga magandang katanungan sa araw na ito, sino ba yung mga nagiging hadlang sa kasalukuyan para hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos? Ano yung mga nagiging balakid upang hindi mo magampanan ang mga tungkulin bilang Kaniyang lingkod at katuwang sa Kaniyang kaharian? At kagaya po ni San Francisco ng Assisi na ating ipinagdiriwang at ginugunita sa araw na ito, naway ang buhay natin ay maging katulad ng kaniyang buhay. Alam niyo po, si San Francisco ay nagmula sa isang mayaman at marangyang pamilya. Kaya nga lumaki siya sa mga luho sa buhay. Galante ang kaniyang pamumuhay. Subalit ang lahat ng ito, tinalikdan niya. Ang lahat ng ito, ipinagpaubaya niya sa Diyos, alang-alang sa paglilingkod. Tinalikdan niya ang marangyang buhay upang sundin ang kalooban ng Diyos. Namuhay siya ng simple, payak at ordinaryo. Tinutukan niya ang paglilingkod sa Diyos
at natagpuan niya ang kabuluhan at kapanatagan sa kaniyang buhay. Kaya't naway maging panalangin din natin ang kaniyang panalangin. Panginoon, gamitin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Saan man may alitan, papaghasikin mo ako ng pag-ibig. Sa may pagkukulang, kapatawaran. Sa may alinlangan, pananampalataya. Sa kasawiang palad, pag-asa. Sa kadiliman, liwanag. Sa kalungkutan, ligaya. O Panginoon, loobin mo nawang higit kong tiisin ang umaliw kaysa aliwin, ang umunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin, sapagkat nasa pagbibigay ang tunay na pagtanggap, nasa pagpapatawad ang kapatawaran, at nasa pagkamatay ang pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.